Planong buhayin ni President Bongbong Marcos ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Morong Bataan. Isa ang power plant na ito sa mga adhikain ni Marcos Jr. sa kanyang pagtaguyod ng renewable energy resources mula pa noong kampanya nito. Ano nga ba ang history ng power plant na ito? Paano ito pinapatakbo? At ano ang mga hakbangin na gagawin ni Bongbong Marcos upang bigyang buhay muli ang matagal nang naghihintay na Bataan Nuclear Power Plant? Ang Bataan Nuclear Power Plant ay isang nuclear power plant. Ito ay proyekto ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1976. Ito ay pinatayo upang maibsan ang lumalalang oil crisis na kinakaharap noong 1973 at mabigyang enerhiya ang kalakhang rehiyon ng Luzon. Noong 1984, natapos itong ipatayo, ngunit hindi ito binuksan at nanatiling hindi ginagamit hanggang sa taong kasalukuyan. Ang dahilan umano ng hindi tuluyang paggamit nito ay ang trahedyang nangyari sa Chernobyl disaster noong 1986, kung saan ang nasabing nuclear power plant ay nagdulot ng matinding pinsala sa malaking bahagi ng Ukraine. Ito rin ang tinuturing na pinakamapinsalang nuclear disaster sa kasaysayan. Dahil sa pagkabahala na mangyari ito at hindi kayanin ng gobyernong tugunan ang magiging pinsala na maaari nitong maging dulot, piniling hindi ito gamitin ng mga susunod pang administrasyon. Isa rin ang korupsyon sa tinitignang dahilan kung bakit hindi ito tuluyang nabuksan. Ang unang estimated budget sa pagpapatayo nito ay tinatayang umaabot lamang sa $500 million, ngunit lumobo ito hanggang $2.3 billion na tinitignan isa ding katiwalaan noong panahon ng martial law. Madaming eksperto na ang tumingin at pinag-aralan ang nuclear power plant na ito. Isa na rito ang eksperto na si Dr. Bartolome C. Bautista. Ayon sa kanya, mahalagang bigyang tuon ang bantang panganib na dala ng Manila Trench at Lubao Fault, kung saan direktang maapektuhan ang Bataan Nuclear Power Plant kung sakaling kumalaw ito at kumana ang seismic activities. Dagdag pa niya, dapat bigyan ng masusing pag-aaral ang estruktura ng power plant kung kaya ba nitong manatiling nakatayo at hindi magdudulot ng malaking pinsala. Paano nga ba pinapatakbo ang Bataan Nuclear Power Plant? Ang nuclear power plant ay isang thermal power station na nagbibigay ng electricity power na nagmumula sa heat or steam. Nagsisimula sa nuclear reactor ang proseso ng paggawa ng electricity kung saan nagkakaroon ng nuclear reaction sa pamamagitan ng pagpapainit ng tubig sa loob ng reactor pressure vessel. Ito ay tinatawag ding fission process. Ito ay papainitin hanggang 300 degrees upang makapag-produce ng isang radioactive water at dadaloy ito sa isang pipe. Ngunit hindi ito mag-overheat dahil ang planta ay gumagamit ng pressurizer. Patuloy itong dadaloy hanggang sa makarating ito sa tinatawag na heat exchanger. Dito ay papainitin ng radioactive water ang regular water na nasa ibabaw ng steam generator upang mag-produce ng steam. Ang tubig na nasa ibabaw ng steam generator ay maglalabas ng steam kung saan ito ay dadaloy sa isang pipe papunta sa turbines. Ang mga turbina ay iikot at ito ay nakadirekta sa power plant generator na kung saan nagkakaroon ng electricity. Ang plano ni President Bongbong Marcos na tuluyang buksan ang BNPP ay isang hakbangin upang makapag-produce ng enerhiya na mura at abot kayang elektrisidad para sa mga mamamayan. Ngunit malaking halaga ang kinakailangan upang ito ay tuluyan ng buksan at gamitin. Ayon sa namamahala sa BNPP, mahigit $1 billion ang estimated budget para sa reconstruction at maintenance ng naturang planta. 20% ng mga kagamitan ay kailangan ng palitan at 80% naman ang mga kailangan i-reconditioning at maintenance upang maging maayos at safe itong gamitin. Dagdag aniya, kasama na sa $1 billion ang trainings at seminars ng mga personal na magpapatakbo nito. Malaking halaga ang kakailanganin upang tuluyang mabuksan ang plantang ito. Kakayanin kaya ng susunod na administrasyon ang hamon upang muli itong buksan sa kabila ng malaking utang na kinakarap ng bansa? Sa inyong palagay, kakayanin kaya ni President Bongbong Marcos ang hamon na ito? Ikomento ang inyong sagot sa ibaba.